Ginugunita ngayon ng matinding lindol na yumanig sa Luzon, 23 taon na ang nakalipas. Ikukwento naman sa atin ni Xiao Chua ang kanyang karanasan at iba pang kaganapan noong araw na ito. Sa Showtime, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 23 years ago, July 16, 1990, naalala ko pa, alas 4:26 ng hapon. Nasa aming bahay kami sa Tarlac. Ako ay 6 years old pa lamang noon. Nanonood kami ng kapatid kong si Michelle ng Tagalog Movie Great sa TV. Sa aming silid nang bigla na lamang umuga ang lupa ng napakalakas na parang duyan. Nakita ko kung paano bumagsak ang aming electric fan. Ang nanay ko na naglalaban noon sa likurang bahay ay pinuntahan kami at dinala kami sa ilalim ng lamesa. Habang ako ay iyak ng iyak dahil sa napapanood ko sa pelikula, pihado ka kung mamamatay na kami. Ang kapatid kong babae naman ay tawa ng tawa habang nangyayari ang lahat. Nang matapos ang pagyanig, nilapitan ko ang aming malaking Santo Niño. Dahil sa pananaw ko noon, hawak nitong kanyang pinayanig at akin itong sinampal. Bakit mo pa kami binuhay kung papatayin mo lang kami? Dapat ko pa palang ipasalamat sa Diyos dahil hindi man lamang naano ang aming bahay. Habang nakita ko kung paano nasira ang bahay ng aming mga kamag-anak, maging ang aming ancestral house sa Balibago, Primero. Umangat ang mga kalsada at nabiyak ang lupa, bumulwak ang mga tubig. Naganap pala nung hapon na yon ang itinuturing na pinakamapaminsalang lindol na naganap sa bansa dahil naramdaman ang lindol na sumentro sa Rizal, Nueva Ecija, malapit sa Cabanatuan at may lakas na 7.8 surface wave magnitude sa Richter scale sa 23 matataong mga probinsya sa 6 na rehiyon sa Luzon. Sa Cabanatuan, ang pinakamataas na gusali doon, ang 6 na palapag na Christian College of the Philippines ay gumuho sa oras na may mga klase. 154 ang namatay doon. Naalala ko na pinapanood ko sa telebisyon ng isang batang babae na kinakapanayan pa ng isang network habang nasa ilalim ng guho. Namatay din ang bata. Ang 20 taong gulang naman na si Robin Garcia ay nakapagligtas pa ng 8 estudyante at guro sa guho bago siya mismo matabunan sa isang aftershock. Sa Dagupan, parang kumunoy na lumubog ang ilang gusali ng lungsod ng isang metro. Ngunit, ang lungsod ng Baguio talaga sa kabundukan ng Benguet ang nawasak. Nagkaroon ng pa sa Cannon Road, nasira ang mga kalsada at mga gusali, lalo na ang pinakamalaking hotel sa Baguio, ang Hyatt Terraces Hotel. Gumuho na parang kastilyong baraha. Nawala ng tubig at naputulan ng kuryente at telepono ang lungsod. Tumirang maraming nasalanta sa mga tolda at nauso ang Tent City. Makakalimutin tayo sa kasaysayan at unang nabanggit sa akin ni kasamang Mark Castrodes na isang pwedeng dahilan nito ay ang mga kalamidad sa Pilipinas. Daanan kasi tayo ng bagyo at bahagi ng Pacific Ring of Fire. Tuwing may kalamidad, maaaring mawala ang naipundar natin. Mamamatay ang ating mga mahal sa buhay. Kung didibdibin natin ang mga trahedyang ito, masisira ang ulo nating mga Pinoy. Kaya ang coping mechanism natin ay makalimot. May punto. Kagandahan lang. Sa panahon din ng mga kalamidad, lumalabas ang bayanihan ng mga Pinoy kung saan nagkakaisa tayo sa pagtulong bilang isang bansa. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.